Hallelujah. Hallelujah. Magang pagkitaigsoon. Almighty God, we come before you today in praise and worship, Lord. For you alone, O God, are worthy to be praised. Takos ug ang ayang kapasidunggang pasalamatan, O Diyos. Hallelujah. Salamat kayo, Ginoo, sa imong pagkamaayo sa matag sa kanamo, O God. Salamat, Ginoo, sa imong mga saad, O God. Salamat, Ginoo, sa imong mga milagro, sa dakong gugma o grasya, Lord, na mong nasinati sa matag adlaw sa mong kinabuhi, O God. And because of those things, O God, we worship you. Nagadag, nagasimba kami diya kanimo, O God, tungod sa iyong kahalangdon, O God. Salamat kayo, Lord. Diliigo, Lord, ang mga butang. Diliigo, Lord, ning among kinabuhi, among tingog, Ginoo. Na mahimo, Lord, na bayad, Ginoo. Para may pakita na mong pagpasalamat, Ginoo, pagdaig diya kanimo, O God. It goes more than this. But, Lord, aniya kami karon, Lord, we come as we are before you. Nagapaubos kami da sintilan. Ang naga-desire kami sa imong presensya, naga-desire kami, Ginoo, mapuno sa imong gugma, sa imong kalinaw, sa imong kalipay. And Lord, despite, Ginoo, na sa mga panahon na mubati kami kaminga, mubati kami kaluya, mubati kami, Ginoo, problema, salamat sa imong saad, Ginoo, na nag-comfort ka namo, nagdasig ka namo sa imong saad, Lord, nagsulti ka namo na bisag unsa mahitabo, God, you will never leave us nor forsake us, O God. That you will be with us hangtod sa katapusang adlaw, O God. And because of this, O God, among pagtuo, among paglaom, among kinabuhi, Lord, nagasentro din ha sa imong trono, O God. And we give you glory and the praises, Lord, today. In Jesus' name, amen. And amen. If you have your Bibles with you, so atong basahon din na sa libro sa John 16:32 sa naka-verse igsoon. In the book of John 16 verse 32, nagsulti si Jesus diriya, "Behold, the hour is coming, indeed it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I'm not alone, for the Father is with me." Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, magapangingkod kita ubad sa presensya sa Ginoo igsoon. So, ang gisulti ni Jesus diri igsoon, nagpredict siya. Iyan ang gisulti igsoon sa iyang mga tinun-an na moabot ang panahon na magkatag sila tungod kay pila na lang ka minuto, pila lang ka oras igsundak po na si Jesus. And Jesus predicted, no, iyan ang gisulti dahil sa mga tinun-an na manglakaw sila, kami na kanang magkatibulag sila. Tungod silang kahadlok, tungod sa ilang kabalaka, tungod sa ilang kahadlok na apil sila damputon, apil sila dakpon igsoon, kauban ni Jesus. Nisulti si Jesus that they will leave Him. Pait kay igsoon, no, na murabi tawag, miingaw kay paminaw, no, miingaw kayo igsoon pamalandungon, na misulti si Jesus na biyaan ko ninyo. And this is something igsoon na nakita na daan ni Jesus. Wala pa na mugna ang kalibutan, wala pa kita igsoon. God already saw this. Jesus already saw this igsoon. Eternity beyond igsoon na moabot ang panahon na kaniya mga tinunan who were with Him for 3 years, 3.5 years sa sulti sa uban. Tulo ug tunga ka tuig na kauban nila si Jesus. Pero moabot ang punto igsoon na biyaan nila si Jesus. Sa atong kinabuhi igsoon, no, moabot yun ang punto igsoon na mga tao biya sa atong kinabuhi. That's the reality. Ang mga bata at ang mga anak igsoon, no, moabot ang panahon na kailangan din sila mubiya, silang ginikanan. Moabot ang panahon na ang kanang mga ginikanan, ilang atubangon ng kamatuoran na ilang mga anak mubiya din silang panimalay. O sa magtiayon ang iyang kaparis, ang iyang banaw, ang asawa, moabot ang panahon mubiya jud. Ang ato mga silingan, mga close friends, siguro natin, so mabot ang panahon na kumubalhin na sila, mubiya sila. Natin mga mahal sa kinabuhi, so na mga close kinato na mabot ang panahon na they will leave us. Iba usahay natin mga kauban, igsoon sa pagtulunan, mga kauban sa pagpangalaga, igsoon na namutaliwa na, whether mamatay man sila igsoon, namingaw mo, tamubati tagkamingaw. O kaya po, mo transfer sila, mo badin sila sa lugar, mo transfer sila na
napundok, mo transfer sila sa lahi na church. So, mubati tag kami nga, we feel alone. Ang feeling bitaw sa loneliness, it is something iso na murag di tag gusto ma-experience. Na bitong kamingaw, when we feel alone. I think kitang tanan igsoon na ka-experience na taan igsoon na kalimitan mo bati tag gabi na kamingaw na pinato kita ra isa when we feel so alone. And that's the point igsoon sa atong pag-isgot na karon. This is the final leg or the final episode sa atong series about kamusta na ka, because next month, on Thursday will be in November rather igsoon, will be starting a new series igsoon sa Ephesians igsoon about family, about work, and about mga trabaho igsoon. So we'll be talking about that in November. So this is the final episode sa itong series sa Kamusta na Ka. So we'll be talking about living with loneliness. Whether we like it or not, igsoon, kitang tanan, muagi dyan ta na magkinabuhi kita na sometimes na nata sa kamingaw. Living with loneliness. Nabawi ka ilay igsoon na makasulti ka ba na nag-inusa na lang siya sa kinabuhi. Wala na yung bana or wala na yung asawa, wala na yung mga anak din na, wala po ibang apon. Kanang naka-experience ba kayo? Nakakita ba kag tao na nagpuyo na siya na lang dyan isa silang balay. Diba? Mukaon siya ra, matulog siya ra, mumata siya ra. Magmingaw kayang kinabuhi, diba? Magmingaw kayang kinabuhi. Ka-experience ba kayo ng tanamdong kamingaw bitaw na mukaon kag ikaw ra isa sa imong kaugalingon, wa kay ka-istorya. Istorya ko na lang yung kaugalingon, uy, kamusta naman ka? Okay ra ko. Kamusta naman ko? Okay ra po. Kamusta yung adlaw? Okay ra po. Ikaw maka-feel bitaw na or mingaw ra man nag-inusara lang ko kung sa imong mga desisyon mga Bakit sa imo ha? You feel alone. Feel ka naman so na daga mga desisyon sa imong kinabuhi na dapat daga bitaw mga daga kag responsibility na kay responsibilidad ng ipangdala igsoon na feel nimo na ikaw ray nagkubiba sa tanan. Ka-feel ba ka na igsoon na murag imo tanang trabaho, murag feel mo ikaw nagtaguyod sa tanan desisyon sa balay, sa trabaho na sa imuha. Feel mo ako raman tanan no, murag feel ako murag ako nag-inusara man ko, you feel alone. O kaya bitaw ka nang namatsan kag mahal sa kinabuhi. Diba? Labi na pag namahal sa kinabuhi, kana close kay sa imuha, mubati ka kamingaw, you feel alone. Loneliness is something igsoon na kanang gitakol sa Biblia. Loneliness igsoon is something na bitaw gi-portray sa Biblia na it is something igsoon na kitang tanan maagian. Si David igsoon samtang na siya dito sa kamingawan kay ni taka siya gikan kang King Saul, nibati siya kamingaw igsoon. Even sa punto kay sa time ni David na na-exile na pud siya kay nag-rebuild si Absalom, siya ni-giveaway niya si David, nasa sa kamingawan, nibati siya kamingaw. Moabot siya sa punto yung suso kinabuhi na mubati tag kamingaw. Even the Bible portrays hell as a form of loneliness. Diba na mag-inusara ka dito, although dagang mga tao, di kaning so, may mga tao no, na kung namas may impyerno so na feeling mo ikaw isa ka dito Although the Bible portrays us na ang impyerno na kalayo, na mga pag-antos. Pero ang pag-antos sa tao sa impyerno igso na marami tao og nang dini mo kanang bitaw maglisod jud kayo na to the point na grabe kayo ka struggle. And we don't want to experience that. Na sa libro ni C.S. Lewis igsoon, novel na siya, masyag novel lang, gibasa lang kung short pa kaya siya igsoon ng novel. Pero ganahan ko sa iyang pag-portray sa impyerno dito Kanang bitawng, it's not the impyerno na mabasahin mo sa Bible na naikalayo and everything. But for him, kaya kang C.S. Lewis, giportray niya sa iyang libro na The Great Divorce, lindot kay igsoon na libro. Nga na siya igsoon na, dito daw sa impyerno, wala kay silingan. Kaya ang mga tao na dito is they hate each other. Diba? Ang tao na nasa impyerno igsoon, dili sila ganahan sa ilang mga silingan. So ang sila igsoon, mupuyo sila sa layo kay nadapit ng isang silingan, sunod pa na bukid.
Kaya di siya ganahan siyang silingan. Kaya pag magkita siya sa silingan, mag-away ra sila. Iyarang libakon, iyarang awayon, mangita siya mali. That's why one time na gi-invite ka sila na yung mga silingan, yung mga tao dito sa impyerno, gi-invite sila na bisita sa langit, hatagan sila tour sa langit. So, niya sila sa bus, igsoon. So, nasa sila sa bus, sige sila away, kaya di siya ganahan siyang katapad. Reklamo, di ko na siyang katapad, di ko na siyang likod, di ko na siyang tubangan. That's why, sa impyerno daw, ang mga tao na dito, na ang ilang mga balay, lagyo daw kuno kayo, grabe daw kayo kamingaw. Na ang ilang palibot kay black and white radyo digsoon. Kita mo mga TV ka na mga site na black and white, na murag mingaw kayo. Na ilang palibot is like black and white, na ang mga tao na puyo daw dito is nag-suffer sila sa ilang hatred, sa ilang kapungot, sila mga pagdumot, igsoon. Mawati naka-prevent sila na makato sa langit no, ang ilahang hatred, ang ilahang pagdumot sa isang katao nila, igsoon. So, dindot kayo na siya na book igsoon. Whether we like it or not, muabot sa itong kinabuhi na kita mo bati jud og kamingaw. And isa sa mga experience na murag di nato gusto ma-experience, no? Na magmahadlo kita, na what if moabot ang panahon na ako na lang isa mabilin? What if ang panahon moabot no na ako na lang. Isod kayo og hadlo kayo. Jesus can help us sa atong gibasa karon so na passage. Si Jesus can help us manage the threat of pain and loneliness na mo bitang ang kasakit o bitang struggle bitaw sa kamingaw na may experience ito sa kinabuhi nato. So, what can we learn? What wisdom can we learn sa gisulti ni Jesus ganiha sa atong gibasa igsoon? What wisdom can we learn in order na ma-manage nato igsoon ang panahon na kita mo bati ng kamingaw, labi na feel kita ra isa. Kasi makabuang mi ng kamingaw labi na nakasbalay ka ra isa, makabuang na makabuang yun siya isa kanang loneliness. Kita mo to sa lida na cast away si Tom Hanks na ra siya sa isla. Mo siya mabuang lagi nakita siya bula. Na di ba ang pangalan niya kalimot pangalan sa kadong sa Wilson, si Wilson kay pangalan sa brand sa bula kay Wilson man, di ba ni sponsor Wilson. So iya jud gibutangan og naw na lang siya makaistorya. Kato kay ni-try siya igsod na mulangoy, nagimo siya gamay na bangka niya, gibagyo niya si Wilson na anod sa gabi siya mamatay sa because gitreat niya tong iyang bola na tao jud Wilson. Iya pang away kay mutubag daw si Wilson. You see, ang loneliness makaguba jud sa mentalidad, ang emotional o psychological na aspeto sa tao. So how did Jesus experience loneliness? O yung sa po ni Jesus igsoon na in the midst of loneliness igsoon, he found an assurance. And we can have wisdom o ma-apply po nato sa tuwang kinabuhi igsoon. Diba? Number one is that Jesus understands our loneliness. Kasabot to si Jesus igsoon, makarelate siya sa ato ang mga kamingaw. He understands our loneliness. If na may tao igsoon na makasabot yun sa atong struggle when it comes to murag mingaw kayo, mo feel tagkaluya, mo bati ta igsoon no kanang bitong kabalaka when it comes to loneliness of rejection, it would be Jesus. He understands the idea of being lonely igsoon. Sa atong gibasa gana in John 16:32 igsoon, isulti Jesus that when you will be scattered into each to his own home. Nga si Jesus na sa mga tinun-an na magkatipulag mo, manglayas mo, magtago mo sa inyong mga balay. Kalimtan ako ninyo, and will leave me alone. Di ba? Paikay ba si Jesus, and you will leave me alone. Kani mga tinun-an, kani mga disciples niya na who were with him for 3 years, igsoon. Sa isa ng kaiglap, they will deny Jesus, they will leave Jesus, and they will scatter. Tago-tago sila igsoon. Ay mabili na lang dyan si Jesus igsoon. Even si Peter na isulti nila, Jesus, di dyan kumubiya ni mo. Hindi ko dyan, mutago. Girebuke bagay siya ni Jesus, di ba? Get behind me, Satan. Jesus understood loneliness. Si Jesus, bisag, He is in perfect unity. So, no, there's that unbroken relationship with the Father and with the Holy Spirit. Diba? Makita, Trinity like so, no? Walay pagkabugto ang ilang panag-uban, gikan pa sa eternidad, igsoon. Sa dihang siya, nagpakatao din sa kalibutan, na experience kaning kamingaw. He took on flesh and became man. A man is no stranger to loneliness. Jesus understood
that part of his mission na appeal sa mission din sa kalibutan igsoon is to experience loneliness. Mubati og kamingaw, mubati igsoon og rejection, mubati og sorrow, mubati igsoon na mawad-an siya mga mahal sa kinabuhi igsoon. We sometimes think si Jesus igsoon na mura bitaw ka nang seryoso ra kayo, di mo smile, di mo katawa, di rin bitaw stoic bitaw, na di mo bati. Mafia to mura siya kung naka-permit mag-stricto ra kayo. Pero dili nga si Jesus igsoon. Sama sa tutanan mo bati siya kalipay. Mubati siya igsoon og kanang grabe na joy, exceeding joy. Mubati siya igsoon og kapungot, kasukob, mubati siya og kanang bitawng disappointments in life. Part of his mission is to experience those things. Sa Isaiah 53, familiar kita ng mga verses igsoon. Isaiah 53 verse 2 to 3, nagsulti pa diya si Isaiah. For he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him. Di ba, kung atutan-aw, kung siguro makabalik na sa panahon ni Jesus, so no, di siguro ito mailan na, si Jesus na, he's not like the Jesus na makita to sa image bitaw na blue eyes, no? So, dili blue eyes si Jesus, no? Kay, kuan man siya, so Mediterranean man siya, or Near Eastern man siya, so either he's brown, siguro na light green, mga Afghan na mga kuano, pero never blue. Na, di ba, we have this image of Jesus na European Jesus na puti kayo, no? He's more like brown or dark skin si Jesus. Kanya naka-ribbon o blonde yung hair, no? Most likely ang hair ni Jesus kanang di ba, mura siya curly. Di ba, kanang kulot-kulot o kaya og shorter kay init ng panahon igsoon no bugno sa gabi. So, muadap ang lawas sa palibot sa either kulot o mubo siya igsoon ang iyang buhok. Pero kung imong tan-aw, kung mabalik sa panahon ni Jesus igsoon, siguro di ato mabatan, si Jesus ito nung nailahan na natagbuan nato. Because there's nothing in Him na i-desire nato. Dili siya ilado, nagdako siya, dili sikat, nagdako siya igsoon, wala sa palasyo ni Herod, dili siya anak og mga dato na mga tao, dili siya anak sa mga ilado na mga tao. Anak lang siya, di ba, sa kanang panday. Kung ilado man si Jesus, anak siya ni Joseph. And no beauty that we should desire Him. Diba? Kung mo tan-aw, si Jesus is not like the artista na gwapo kay puti kayo, na marag his everything. Kung mo tan-aw, no, mura siya, si Jesus, kung mo tan-aw, no, he's like your everyday person na makita mo sa kalsada. But He was despised. He was rejected by men. Diba? Ay, modern na siya ang Mesiyas. Di man na yung Mesiyas kay we believe ng Mesiyas sama maka David na kanang maalamon na grabe kayo, grabe og karisma, ang mustorya lang siya, grabe makadani. Di ba may og karisma si David? Mo kay daghang kay mulabak ang David kay may siya PR, may siya karisma, magay si Absalom liwat ang David, may kay manulti. Sama ni Solomon may manulti igsoon. But si kan Jesus, mo na siguro na, siya din ang mangluluwas, siya din ang Mesiya. It's hard for us to believe. Kailangan ng faith and conviction to follow Jesus. He was rejected by men, a man of sorrows. Di ba? Mga kasakit, acquainted with grief. Kabalo siya, unsay pasabot sa kasubo. Kabalo siya, unsay pasabot na kanang ilimod. As one from men hide their faces, He was despised. We esteem Him not. Nabitang ilimod siya. He's not someone igsoon na makasulti na kani murag pang leader jud ni siya na barog. He was despised. He was not esteemed. Someone igsoon na murag wano ni siya sa mga tao, abso ni siya sa mga tao. Most of the time he was rejected jud igsoon. Kapil ba mo igsoon na kanang bitang feeling mo kay murag dili ka worthy, murag feeling mo kay i-reject na ba sa mga tao. Usay gina-compare nato tong kaugalingon, di ba? Ay kani mga tao, kani mga anak mo na siya sikat na mga tao. Di ba kung kita elementary ta, kung kisa tong dato, anak sa dato mo presidente sa sa room nato. Si kuan ay president kay kung president masimuhatag ang mamang spaghetti kung may mga acquaintance party, kung Christmas party, kung kisa tong dato, kung kisa tong gwapa, kisa tong gwapo. Kung kita, ang alanganin punta, either narata sa kanang Sergeant at Arms, tiglista,
Bisa itong dato, bisa itong treasurer, kay dato, treasurer. Bisa itong mga break, siya ang president. Kung kita, kung wala po, kung alanganin kita sa atong sa atong kautok, sa atong kuan, sa atong barog, di ba? Wajig, di dyan ta mailhan. Di dyan ta pilion na ipakontest. Si pili, si kuan, kay sikat. Kuan si ipakontest kanya, kay bright. Pero kung ka pa, uya mo, ano bitong normal na kal, kung ka makitaan. Ingan na bitaw na reality igsoon, maka-hurt ka igsoon. He suffered. Diba, nag-anto si Jesus, He first suffered by leaving the glories of heaven. Diba, gibiyaan ni Jesus ang himaya dito sa langit, igsoon, all the heavenly privileges. All the heavenly privileges gigive up ni Jesus when He entered dinhi sa kalibutan. Sa dihang si Jesus nagkatawang tao, He understood na even despite sa iyong pagkatao din sa kalibutan, He has 100% the power of God, pero wala niya gigamit ang iyang gahom para ipasigarbo sa ubang tao. Oy, ako Ginoo ko, Diyos ko, ingana ko. Wala gigamit yung authority to abuse. In Philippians chapter 2, verse 4-7, chapter 2, verse 4 to 7 rather, nagsulti si Pablo diyan na atong sundugon ang pagpaubos ni Jesus. Ano siya? Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, Ginoo si Jesus, is a 100% God, did not count equality with God. Wala niya giabuso ang iyang pagka-Diyos igsoon sa dihang nasa sa kalibutan. A thing to be grasped, but emptied himself. So, nga si Jesus sa kalibutan igsoon, wala nang pasabot na iyang gihubo iyang pagka-Diyos, gibili niya sa langit na nasa sa iyuta igsoon na tao, but niya sa kalibutan igsoon, when you say emptied himself, wala niya giisip igsoon ang iyang pagka-Diyos na murag, ay gamito niya ako ning akong connection, akong pagka-Diyos na murag abusuhon na ako ni siya, inganaon ako ni siya. No. He emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Di ba kanang pag natin mga connection igsoon, di ba? Pag natin mga kaila, usually ginagamit ato ni mga connection igsoon para makalamang, di ba, usahay. Kapoy linya din sa kuan sa kanang sa pagbitaw sa PSA. Kasi nakoy kaila da sa sunod. Di ba kapoy magkuha sa ulat yung birth certificate sa PSA, di ba? Pila pa katawagon pa dugi kay ako tong tiksan si kuan kina sa sulod ako tong ingnan na kuan. Natay connection, sometimes we abuse these connections igsoon para lang magmalamangan ta to feel that comfort. Si Jesus wala niya gigamit ning iyang privileges isip pagka Dios igsoon para dali ora na ako ni akong mission pakamatay na ko sa luwason ko na yung mga tao, pasaylong ko na yung tao dayon tanan dayon. Dili nga na wala gigamit ni Jesus ang iyang privilege igsoon ayang pagka Dios to abuse his power. But instead, he took the form of a servant. Then he suffered loss. Gibati ni Jesus igsoon ang kamingaw igsoon sa dihang ang iyang langitong amahan na si Joseph, si Jose, namatay. Can you just imagine igsoon, ikaw, kamagulang anak. So, ikaw ang musalo sa imong pamilya. Ikaw ang mubuhi sa imong pamilya. Si Mary, wala siya trabaho. Kay babae siya. Sa ilang culture, dili ing anak ka welcome ang babae mo'y mangunang trabaho. Pwede mong assist sa trabaho. But to be the working force, iso, dili pa sa panahon na pwede mong pisi ng babae, pwede nagtrabaho ng babae. Pero in their time, ang babae, they were supposed to be kanang support sa trabaho sa ilang bana. Pwede mo tabag negosyo, mamaligay nga, pero dili physically na mo trabaho. Can you just imagine si Jesus? Although it's not recorded sa Bible, igsoon pila edad ni Jesus sa diyan namatay yung papa, si Joseph. But can you just imagine, siguro, nasa 20s, nasa 20 pa si Jesus, namatay si Joseph. So naa siya responsibilidad na mubuhi sa pamilya. Na pila ka manghud ni Jesus. Diba? Na si Santiago, na si James. Hindi itong James na pan ha. Kana igsoon ni John. But the James na nagsulat nito sa Book of James. Siya. Napa si Judas. Hindi Judas na katong nasa part sa 12. But na nagsulat sa Book of Jude. Sa Biblia. Kasi igsoon, no? Napay manghud. Daghan siya mga manghud igsoon. Can you just imagine?
Si Jesus may magtaguyod sa tibok niyang pamilya. Panday ang trabaho. Mga siaw pa yung mga manghod. Can you just imagine na kanang bitong he felt lonely siguro igsoon at that time na siya mo trabaho, siya maningkamot para sa iyang pamilya. Siya ang breadwinner sa pamilya. Kaya patay na yung papa, kaya mo support. Alam nga ibang mga manghod na bata pa. Mingaw kay igsoon, even sa family ganino, he was considered a fool. Giisip siya na, uy, nabuang naman siguro niya akong kuya siguro. Kita niyo sa Bible igsoon, nagkatawaan siya sa mga igsoon na muragulan, nabuang naman si Jesus siguro. He was considered a fool by his brothers and sisters. In Mark chapter 3, verse 20 to 21, igsoon. Sa dandungga nila, grabe si Jesus, the ministry si Jesus. So nahadlok sila kabasing mausas Jesus niya na yung mga manghod, di ba? Dire sa verse 20. Then he went home, niuli si Jesus sa ilang balay, sa ilang lugar, and the crowd gathered again, so they could not even eat. And when his family heard it, nakadong yung pamilya na niuli si Jesus sa ilang lugar, they went out to seize him. So nagdali-dali na, nakuhaon na si Jesus. When you say to seize bitaw, imo itong birahon dayon, kuhaon mo dayon son, for they were saying, he is out of his mind. Nabuang naman si Jesus. Siguro nabuang naman siya. He was preaching, nag-claim niya siya ang Mesiyas. Nabuang naman siguro akong kuya, siguro nabuang naman siguro ni siya. Paikin na ang imong pamilya, may una mo reject sa imong claim. Although, salamat sa Ginoo na born again sila pagkabanhaw ni Jesus. Ang tinuod jud gusto sa kuya dia Ginoo jud siya. Hindi siya imagine ina kang nabuang naman siguro ka dong. Muni mo pangandoy sa imong kinabuhi, nabuang naman siguro ka. He felt rejected, ang loneliness. Namatyan siya mga parente, namatyan siya mga close friends, namatay ang amigo na si Lazarus. That's why he cried, di ba gani? He wept. Kaya kabalo siya na nagpahulay ni si Lazarus, buhi na po niya balik, mamatay po balik si Lazarus. Diba? Sakit kayo na, imbis nagpahulay na, mo pambuhi balik, mamatay rin hapon. So, that's the point. Only to show His power, His authority over life and death. Diba? He even predicted His disciples, mga tinunan mo, abandon sa iya. Gabi no ang rejection, ang kamingal na experience si Jesus. And ultimately, ang pinakasakit sa tanan igsoon is ang kanabitang ang kadali na panahon, that brief moment of abandonment, of the loneliness dito as sa cross igsoon. When Jesus said in Mark 15:34, at the ninth hour, alas 3 sa hapon, nisagit si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, or my God, why have you forsaken me? At that brief moment, sa pila ka minuto igsoon, at that brief moment, there was a temporary kanang severance na putol, that relationship that Jesus had His Father igsoon. Nagsugod in the eternity igsoon. What yung pagkabugto ilang relationship? But here comes when Jesus at the cross igsoon sa dihang gidsalo ni Jesus tanan kasalanan sa katawan sa kalibutan in the past, present, and future igsoon sa dang gidlukdo ni Jesus ang tanan sa kalibutan igsoon. The Father, dili niya ma-bear na tan-awon niyang anak igsoon na nabitong napuno sa tanan sala sa kalibutan igsoon. Since God is a holy God, ang iyang mata dili makatutok bitaw sa anything na sala. So, can you just imagine na si ang Father mitalikod at that moment because He could not bear, di niya makaya makita iyang anak na mag-antos and tungod sa iyang pagkabalan, He could not look at unholiness igsoon. He could not look sin. Ang si Jesus, He would say, my God, why have you forsaken me? Why have you turned your back sa ko? This is the ultimate form of loneliness to igsoon. When he felt na mitalikod yung Father sa iya. So si Jesus is not stranger sa kamingaw igsoon. Na-experience ni Jesus ang rejection. Na-experience ni Jesus ang kamingaw igsoon. Jesus witnessed the loneliness of others. Nasaksihan ni Jesus igsoon ang pag-inusa sa daghang mga tao.
during His earthly ministries, during His earthly ministry, kisa man ang mga tao na ginaduulan ni Jesus, katubit ang mga tao nag-antos og kamingaw, kato mga sanglahon. Ka mga tao sanglahon, di man sa pwede mo doon sa mga kadaghanan. Either magtapok na sila mga sanglahon, or dapat magpalayo na sila. But kinsa to mga tao nagiduulan Jesus, it was kato mga masakiton, kato mga buta, kato ng mga tao na wala dyan mo tao na mo duol mo tapad sa ilaha. To mga makasasala igsoon. Why? Because Jesus understood their loneliness. Can you just imagine kato mga tao sang lahon na musulti na kanang for all their life sa tibok lang kinabuhi nagpuyo sa kamingaw, kaya di sila pwede muadto sa syudad, di sila pwede muduol sa kadaghanan igsoon, kaya kung muduol sila, batuhon sila. But here comes Jesus who is willing to touch them. Di ba itong sanglahon ni sulti na, are you willing ba nahigapon ko? O sa sulti Jesus, I am willing. Because Jesus understood loneliness na gidala tungod sa sala igsoon. Sin creates loneliness igsoon. But even further, as our text reminds us, Jesus Himself was left alone. Ultimately, Jesus was left alone igsoon. Dito sa Gethsemane, if you can remember ito si Jesus sa Gethsemane, nag-pray siya dito he was alone. Gipasan niya ang cross, siya lang isa. Gilansang siya dito sa cross, although naa siya dito igsoon, makauban siyang kilid, pero he felt alone because he was abandoned by his disciples at that time. The loneliness of leadership, of not being understood, of being abandoned and rejected, si Jesus na-experience na niya. And Jesus taught us the true meaning of loneliness igsoon. You will leave me alone, yet I am not alone. Sometimes maka-experience sa itong kinabuhi nato igsoon, na maka-experience na feeling na to, we are alone. But if we have God sa itong kinabuhi, kung natay ginusto kinabuhi igsoon, di ta mo kabati o kamingaw. Yes, mubati tag kamingaw sa mga loved ones nato, but di jud mo ma-experience na itong kaluya o gabi jud na kamingaw igsoon. That's the confidence na gisuot in Jesus. You will leave me alone, biyaan ko ninyo, but wala ko naginusa. We commonly associate loneliness igsoon with isolation. Sometimes makafeel ta makasulti ta na, ay mingaw kay kinaboy kay siya radyo isa din Pero, usay di igsoon, mabatian biya nato na mingaw bisag daghang tao. Experience mo na igsoon. Na party lagi na party, bibo kayo party, pero makafeel ka na out of place, makudiri I don't belong here. Makafeel ko na mura di ko ka-relate sa mga tao diri. Makafeel ko ba na I'm alone, ako ra may isa diri So dili pasabot so na tungod kay ato ang mga tao sa palibot, life the party, party dinhi, party dito, daghang mga tao diri, daghang mga tao din. Wala na pasabot so na happy sila sa life. Sometimes mo na ilang coping mechanism trying to find satisfaction na di sa mabatig kamingaw. Di ba mo na gisot ni Solomon sa Ecclesiastes, gisulayan niya tanan, napaparty siya, dagan siya mga friends, dagan siya gipanghimo, dagan siya accomplishments, pero mingaw gyapon yung kinabuhi. May gyapon yung conclusion niya. So wala pasabot na tungod kay nasa ato ang tanan, wala pasabot dagan tag mga connection, dagan permitted party nga na wala pasabot na happy ta. Kay bisag naa ka sa pinakadaghan, pinakabibo na lugar, sometimes you will feel lonely, Jude. That's the reality. Pero usay makabantay ta kung kita ra pud isa, mag-feel ta to na manipay makubog na ako ra pud isa. Labi na sa mga tao na introvert bitaw, na para sila pag sila ra isa, this is heaven jud kayo. Happy ko pag ako ra jud isa, mag-feel ako marag at peace ko. Pero mga extrovert, sila pud isa masag mabuang. Wala ko'y kaistorya, wala ko'y mabuhat, wala ko'y mastorya, mabuang. Pero sa mga introvert for them, peace jud ang isolation igsoon. So sometimes we can find peace in isolation. Naadyo mga times na regardless of our personality, times of loneliness can be sometimes times of peace. Maka-reflect na, makahinuklot na, makapamalandong kita sa kamay sa ginustong kinabuhi. Makapamalandong ta na, wata na ginusa sa kinabuhi na natay Ginoo, nakauban sa tuwa. We often surround ourselves with crowds to keep us from being lonely. Remember that.
But in reality, crowds can be very lonely places. So, may mga times, so natin ibunahag mga tapok-tapok. Why? Ikabalo man ko na these are not my people. Hindi ko karelate yung mga tao. Yung mga times na bitaw na, hey, party na rin. Gusto ko mauli, kaya gusto ko na makarest ako. Eh, ba nga na ba? May mga times bitaw, makafeel bitaw na, ay, di lang ko sa kumapit, gusto sa magpahulay. Nga na ba? That's the reality sa itong kinabuhi, igsoon. By the same token, isolation does not necessarily mean or necessarily result in loneliness. Sometimes ang mga tao igsoon na gusto sila mag-inusa, gusto sila mag-withdraw lang gikan sa kadaghan igsoon just to be alone and to rest and to recover. Di ba ta maka-recover, di ta maka-rest igsoon pagdaghang kita ginabuhat. Di ta maka-rest o maka-recover igsoon pagdaghang kita mga ginahunay igsoon. Sometimes there's a loneliness na to. Sometimes no, kung mag-inusara po tayo so, no, dihara po tayo makarest, dihara po tayo makarecover. So, remember, di ba si Elijah? Ipakaon siya sa Ginoo, ipapahulay siya sa Ginoo. Wala siya sa gidaghan, nag-istorya sa Ginoo. Kaon sa Elijah, basing gutom rin ang imuhang kakapoy. Sometimes na benepisyo ang pag-inusa igsoon. For the spiritually healthy, solitude provides an occasion to cultivate a relationship with God. For those who are spiritually inclined sa Ginoo, sa mga tao na spiritually healthy sila, ang mga times na nag-inusa sila, sa mga times na maragmingaw kayo, for them, it's an opportunity na i-cultivate nila at imano nila ang ilang relationship sa Ginoo. Si Jesus, daghang mga panahon na nasa sa kamingawan, nag-ampo siya. Sometimes siya ra isa, mag-ampo siya, gina-cultivate niya ang relasyon niya din sa Ginoo. Remember na daghan pa kayo igsoon mga panghitabo in the Bible that we can see and makita nato igsoon na gina-cultivate ang atong relationship. Si Paul, he was in Arabia. Isa pa man. Di ba ang mga disciples, may mga times igsoon that they were alone, that they were rejected by people. But it was in these times igsoon na nag-grow sila, nag-mature sila igsoon. So, when there are mga times igsoon maka-feel ta na alone ta. If na yung mga times na maka-feel ta na lonely ta igsoon, no? Rather than kanabitaw mo rabitaw, we allow our intrusive thoughts igsoon na mo dominate sa atong mind, why not meditate on the goodness of God sa atong mga times igsoon? Why not igsoon na mga times igsoon you allow God to minister sa imo and be at rest? Mga tayo, sa igsoon nandiyo mga tao igsoon na labi na pag nagkitrabaho so kay mga trabaho jud igsoon. What if God is calling you to rest sa jud igsoon? To be in that secret place, to be one with God. Maka-meditate ka, maka-reflect ka sa kamayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Although daghang kay mga problema nagapalibot sa toa, daghang mga problema, daghang mga concerns na nagapalibot sa toa igsoon, but why not use that time, that opportunity igsoon to be one with God igsoon. So there's a benefit in lonely places. There's a benefit igsoon sa patayin na mingaunta. Kasi gisultin Jesus, for my Father is with me. That even in his lonely times, igsoon, confidence siya, nakauban niya iyang amahan. Sa tuwang panahon igsoon, we can be confident na bisag nata sa kamingaw, kauban nato ang Ginoo. Ayo, confident ba kayo na bisag na ka sa kamingaw, igsoon kauban nimo ang Ginoo? Are you aware, igsoon, na bisag sa mga times na paminaw nimo na wala man ko'y kauban, magmingaw kayo? Confident ba kayo igsoon na magpabilin yun ang saad sa Ginoo? That I will never leave you nor forsake you. Na ang saad sa Ginoo bitaw that He will be with you to the ends of the earth. If you just hold on to the promises of God igsoon, you will find na bisag na ka sa kamingaw igsoon, there's still joy igsoon. Na di ka pasagdan sa Ginoo. That you will be encouraged by God, that you will be nourished by God. Basta ayaw kalimte ang pulong sa Ginoo. Amen.
Atong manindog tang tanan igsoon, no? Shall we all stand and just reflect igsoon sa kamaayo sa Ginoo? I don't know na if pila sa to din ka-experience bitaw kanang loneliness na mobati og kamingaw igsoon. I don't know if siguro ikaw karon igsoon na ibisag nata sa kadaghanan ng nata karon igsoon no, in fellowship mobati ka og loneliness, nibati kag kamingaw tungod kay nay loss o kaya murag nabugatan ka sa daghang mga responsibilidad, nabugatan ka sa daghang trabaho, nabugatan ka sa daghang mga problema. Maybe God is calling you to an experience in Gethsemane. Di ba? That Gethsemane experience. Na bitaw na you just withdraw from the people, you just withdraw from your close friends, and you just pray before God. Why not have that Gethsemane experience in times of loneliness? Just pray to God. You just ask God no, to comfort you, to lead you ang mga panahon sa imong kinabuhi. Ask God to have that Gethsemane experience. If you are heavily laden, if you are burdened sa imong life, remember Elijah. He was comforted by God. If you feel na failure in mong life, if you feel na murag daghang kag problema, na weigh down kasi mga problema, remember Elijah. He tried to run away from God, nagpalayo siya sa Ginoo, but then, mo mga times na nagpalayo sa Ginoo, dito siya na kaplagan sa Ginoo. Remember that sometimes our times of loneliness are the times na gikinahanglan nato para mas ma-experience pa jud nato ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi, so that we can be at rest, so we can know fully the power of God sa atong kinabuhi, so that we can experience the peace na iyang gisaad sa ato ang tanan. And if you are that person today, if you are that person na feeling mo you are alone, that you are kanang ginapasan na problema karong adlaw na halos di katug magabi, lay it all down before the Lord today. And Jesus gives us that invitation to come to Him, those who are weak and heavily laden, and He will give you rest. And we can learn from Him. Take up His yoke, and we can learn from Him. For His burden is easy. We can learn a lot from Jesus' loneliness, igsoon. That even in His loneliness, He was not alone. Let us pray. Dalay ko sinimbaho na may Diyos sa walay katapusan. Lord, nakita ni mo, Ginoo, ang kasing-kasing sa mga katawhan, O God, today. And you know, Lord, na some of us, Lord, are experiencing moments of loneliness today, O Lord. Sometimes, Lord, we feel rejection. We feel, Lord God, na we are despised by the people. Sama Ginoo sa ni Elijah, O Lord, that he felt na broken na yung life. He felt na wala ni paglaw niyang kinabuhi. But it was in his lowest time, Lord. It was in his time, Lord, of great depression. Times, Lord, na gusto lang niya, Lord, na mamatay na gani. But it was on those times, oh God, that you intervened and you comforted and confronted him, oh God. We want to have that experience with you. And Lord, even in your Son, Jesus, Lord, He was despised. Tanan yung mga kailat, tanan yung mga friends, Lord, they all left Him. But Lord, He had that confidence, He had that joy na bisag sa iyang pag-inusa, you are with Him through and through, Jude, Lord. Lord, we are reminded, O God, sa life, good Lord, ni Hagar, Lord. She was rejected, O God. But Lord, unsay sultin Hagar, for the Lord sees
El Roy. Nakita nimo, Lord, ang tanan na mo mga struggles, O God, today. Ang mga struggles na mo, Lord, it affects our emotional, our mental, even our physical aspect sa among kinabuhi. And Lord, we just pray today, O God, that we will have the wisdom sa among kinabuhi, sa mga times, Ginoo, mabati mi og depression, mabati mi, Ginoo, kabalaka, mabati mi kahadlok, Ginoo. Give us the wisdom, Lord, to live out in faith ang mga pulong na mga natun-an o nadunggan, Ginoo. Father, we pray, O God, na you will be with us through and through. Na may mga bagyo sa mong kinabuhi. There will be storms in our life. But like Jesus, O God, your promises, imong mga saad, ang imong direction, ang imong purpose sa mong kinabuhi, O God, will be that pillow. Mahimong among unlan, Ginoo, a source of rest, a source of comfort, a source of confidence, Ginoo, sa mga bagyo sa mong kinabuhi, O God. That even, Lord, in this exhortation, in this message, O God, ma-redefine among kinabuhi, Lord, what rest means, what joy means. Na mga transitions sa mong kinabuhi, Ginoo, na mga kabalaka, na mga responsibilidad na matubangon, but Lord, Ikaw among kusog, Ikaw among direction, Ikaw naghatag purpose sa mong kinabuhi. Our strength, our hope, our power comes from you, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa imong pulong, sa imong mga saad, o sa kusog, Lord, na ihatag nimo sa mga kanakan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan itong buhay Diyos igsoon.